Biyaya ng Diyos na may tuturing na mabiyayaan ka ng mabuting anak. Bilang isang magulang, wala tayong hinangad kundi ang mapabuti at lumaki ng maayos ang ating mga anak at magkaroon ng takot sa Diyos. Paano na lang isang araw nakita mo ang anak mo na taliwas sa ipinapangarap mo? Gaya na lang ng nangyari kay Francis na sa murang edad siya ay nalihis ng landas. Si Francis, may pagkamatigas kasi ang ulo niyan. Pag minsan utos, hindi talaga yan kumikilos dito sa bahay. Mawawala yan. Tapos babalik, ano na, hapon na, ganun. Mawawala siya ngayon, maya-maya, babalik uli, maya-maya, mawawala. Yun ang ano niya. Si Francis po kasi yan, pag nagpapasaway ka na, sumasagot ka nanay. Tatawagin ako ni nanay ko na, Peng, ano mo nga yung kapatid mo, napakapasaway, tawagin mo nga doon. Hindi kasi tatawagin ako niyan, maglalaro ng basketball. Hindi nila mapauwi. Ako mismo yung magpapauwi dyan. Ano, hindi ka uwi? Sabi niya, sumapaya. Parang gano'n po yung ating-ate po na inaano ko po siya, napagalitan ko po siya talaga na. Sumusunod naman po siya sa akin. Pero yun po yung may bulong siya, may gano'n lang siyang bulong. Pero yung nasagot talaga, hindi po siya gano'n. Nung bata po ako, makulit po ako, pasaway. Lagi pong sa barkada. Pag nasa school po ako, halos sakit din po ako sa ulo ng teacher ko. Napapaya ko pa nga po yung teacher ko noon. Nung elim po ako noon, buntis po teacher ko. Binubuli ko sila yun sa kinukuto ko sila biglaan, tapos bigla ko po silang dinadara, gano'n. Tapos yung teacher ko, naano na po sa akin, tawag dito, nakakulitan na po, nagalit po sa akin yun. Nagwala po yun, yung nasa lamesa, naubos po lahat yun. Tapos yung cellphone niya, binato niya sa lapag, nabasag po. Sobrang visit po sa akin. Tapos nakita ko po yung ganun, yung teacher ko nagalit sa akin. Nakonsensya po ako. Kasi nga po, umiyak po dahil sa akin. Yung mga klase ko, sinasabi nila, ay si Francis, ano yan? Francis, ano yan? Gano'n, minumura po nila. Kasi nga po, talaga, bully po talaga ako. Kaya sabi, huwag bubulihin to anak ko. Pero pag wala po sila, binubully ko po talaga. Ayun nga po, pag nasa school ako, doon napakulit ko po talaga. Pag lunch, pag recess po, yan po, hindi kami kumakain, bugbugan lang po talaga. Ganun po yung, nung elim po ako, napapasaway. Lagi pong pinapatawag si nanay, pero di ko po talaga pinapatawag. Nung naging high school po ako, doon pa rin hindi pa rin po tumigil yung pagiging pilyo ko, pagiging pasaway ko. Doon na, teacher ko po na, pag nagtuturo po, kasi po, para ka po kasi kaming close, pero sabi naman teacher ko, pag nasa pag nagturo siya, huwag yung parang bastos. Kahit sinasabi niya yun, inaano ko pa rin po siya, parang binabara. Sabi mo, sa'yo, kahit nagtuturo yung teacher ko, nagtatawa na kami magkakaklase. Nung high school po, pag walang teacher, doon po kami sa hallway, doon kami nakatambay. Ayun po, lagi kami nakatambay sa CR. Tapos pag may dumadaan na babae, binubola namin. High school po ako, inisip ko paano ako sasaya. Parang feeling ko parang lungkot ko po kasi talaga eh. Hindi dyan natatapos ang aking kapilyuhan. Diyan po na-involved din po ako sa away. Binanatan ng yung kaklase ko. Tapos nung pauwi na po kami noon, binanatan sila nakita namin. Kasabay po namin yun. Bali kami po yung binuntungan ng galit. Kami po yung binanatan. Tapos nung kinabukasan po noon, nagtanim po ako ng sama ng loob. Parang sabi ko gusto ko gumanti, ganyan. Tapos nung araw na may jowa pa po ako noon. Tapos pumunta sa akin yung jowa ko. Sabi ko, wait lang. Yung gusto kong bumawi, gano'n. Dumating din po na isang araw na parang hindi na po ako masaya sa pagiging pasaway. Parang gusto ko po lumlevel up. Parang gano'n. Natuto po ako sa barkada ko. Sarap magbarkada eh. Nandiyan yung kulitan, saya.
sayahan, kalayawan. Eh, walang bawal sa barkada eh. Parang tinuring ko na rin silang pamilya. Diyan na sobrang saya namin. Mamaya papaway na kami. Mamaya pagtapos dyan, tawanan na naman. Pag may problema yung isa, diyan papayuan. Pero yung dumating yung time na ang akala ko na barkada na tinuring kong pamilya, sila rin pala na mag-uudyok ng malis ako ng landas na diyan po na natuto po akong magbisyo. Yan ang una kong natutunan po ang paninigarilyo, paggamit ng pinagbabawal na gamot, tapos pag-iinom po. Nung naninigarilyo po ako, una po niyan, dura po talaga ako ng dura. Parang hindi ko po type, ganyan. Natigilan ko pa nga po yan eh. Sabi po sa akin ng barkada ko, sige, it's ka pa, ganyan. Yan po na ako na po, it's nang it's. Dura rin po ako ng dura. Hindi rin po nagtagal na parang nakasanayan ko na rin po na mag-yosi. Tapos, nung sa paninigarilyo ko, natuto rin po ako na uminom ng alak. And meron po kasi akong kaibigan na dito po natutulog sa akin. Lagi po kami mag-cellphone, lagi po kami nagpupuyat. Parang sinabi niya, tara inom tayo. May tindahan pa po kami nun. Sabi ko, di ako umiinom. Tara, inom tayo. Turuan kita, ganyan. Masarap to pag marunong ka na, ganyan. Ayun po, nangupit po ako ng alak dito sa nanay ko. Di alam po ng nanay ko kasi tulog po. Natuklasan ko yung nangungupit sa akin si Francis kasi nga may CCTV ako, nakikita ko sa cellphone ko diyan sa na kumuha ang anak ko sa Arinola. Binuksan po namin dyan sa kwarto ko. Tapos doon po, unang inom ko po, dinura ko po. Pero sabi niya, lagyan mo yelo, parang juice na lang yan. Tapos doon po na sarapan po ako pag inom ko na sarapan po ako. Sabi ko, oo nga noon, sarap pag malamig. Doon po, lagi po yung pag magpupuyat po kami umiinom. Tapos doon po ako natutong uminom. Yung pagmamariwana naman po, ay natutunan ko rin po sa barkada ko po. Doon po una po yun na umiikot lang po kami noon. Tapos nagulat ako sa kaibigan ko. Tara, try mo to ganyan. Sarap to, sabi ko, ganyan. Di ba gusto mo rin to? Sabi ko, tara, sige, gumanon ako sa kanya. Yung pagpunta namin doon, meron na po nagaganon. Tapos, bali pinasa lang po sa akin, tapos tinry ko po. So yun po, ayun yung unang paggamit ko. Tapos kinabukasan nun, nag-take pa rin po ng marijuana. Tapos, alas inanap-anap ko na po. Alas pag hindi po ako nakakapag-marijuana, nangali po yung pangako. Parang gustong umithit ng marijuana. Sinanap ko yung bisyo na yan. Hanggang sa natuto po akong kumuha ng marijuana sa mga kakilala rin ng tropa ko. Dumating na po sa punto na pag wala po akong pangkuha ng marijuana, pati magulang ko ninanakaw ko na rin po. Sobrang addictus ko po sa marijuana. Wala na po akong pinipiling lugar. Kahit po sa school doon po na gumamit po kami ng kaibigan ng tropa ko. Nalaman ko na si Francis na gumagamit ng marijuana dahil sa ate niya. Nung nalaman ko nung panahon na yun, naiyak ako, nanlumo ako para sa anak ko. Bilang isang magulang, masakit sa akin malaman ko ang aking anak ay sa pagiging addict niya. Nahuli po kami ng janitor. Doon po na dinala po agad kami sa guidance. Doon po na grabe po yung kaba ko. Sabi ko, baka malaman na naman ng nanay ko. Pag hindi po nakapaggamit ng marijuana, yan po na parang init ko ng ulo ko. Yung pangako, parang gusto kong umit-it. Tapos pag sinasaway ako, nagagalit po ako. Tapos parang pag nasobrahan po sila,
sa pagsasalita na hindi maganda sa akin. Minumura ko sila sa isip ko. Tapos pag nagagamit naman po ako, parang feeling ko doon ako masaya. Tapos yung bahay namin, puno na ng kaguluhan to kasi nga gawa nga pong ng kapayapaan. Ang marijuana na po ang nagpapakalma sa akin. Tapos parang feeling ko pag nagmamarijuana ako, parang dito na natatakbo buhay ko kasi parang ito yung nagre-resolve ng problema ko. Kasi pag nakagamit po ako, lagi po ako masaya. May mga magtutropa. Diyan po sa aking pagmamarijuana. Wala na po akong pinipiling oras, minuto. Lagi po ako nakapagmarijuana niyan. Kahit po sa school, yan po, kahit nakikita ng mga klase ko, po nagmamarijuana pa rin po ako. Hanggang sa dumating yung time na nahuli po ako ng ate ko. Kinakabahan na ako, sabi ko parang may something sa kapatid ko. Kasi sa mga kaibigan niya kasi, alam ko na gumagamit. One time may tumatawag po dito sa bahay, sabi ko may tao dyan. Sabi ko, yung bahay ko po kasi sa kabila lang. Sabi ko may tao dyan, nandiyan si Francis tsaka yung tropa niya. Sabi ko may tao po dyan, wala bang sumasagot yun? Tapos nung ako yung tumawag, sumagot naman. Sabi ko, pati kayo sumasagot. Sabi ko, ano bang pinagagawa niyo dyan? Anong pinagagawa niyo dyan? Bakit ayaw niyo magsasagot? Kanina pa tawag ng tawag yung tao sa inyo. Di pagpasok ko, kabado sila. Pagpasok ko sa ba't iba amoy ng bahay? Pagbukas ko ng kwarto, mausok. Sabi ko, bakit ang bantot? Tapos yung ilaw pa ng ano nila, nung ilaw nung iba-iba kulay, para di mahalata. Mausok, sobrang ko po siya nahuli nung araw na yun. Hindi ko lang po kasi maisip na bakit niya nagawa yun. Sabi ko, ano nangyari? Bakit ginawa mo yan? Umiyak nga po siya. Kasi sinabi ko sa anak ko, bakit ganyan anak? Ba't ka nagbisyo? Hindi naman din ako nagkulang kahit papaano sa iyo. Saka hindi naman tayo broken family. Sabi ko sa anak ko, bakit nagawa mo yan? Dumating po sa punto na parang gusto kong magbago dahil sa kuya ko. Kinausap po kasi ako ng kuya ko na, alam mo ba sa jeep na umiiyak ako na ikaw ang iniisip ko. Kasi di ko sukat na alam magagawa mo yan. Kasi kala ko sa magkakapatid, di mo kayang gawin niya kasi bisyo yan eh, sabi sa akin. Doon na umiiyak po siya sa akin. Tapos doon po na, durog po yung puso ko noon sabi ko sa sarili ko. Parang gusto ko na magbago, parang gusto ko na may kapayapaan sa isipan ko. Na-konsensya po ako dahil din po na sabi ko, akala ko di ako mahal ng kuya ko kasi nga binubugbog ako. Feeling ko kasi pag dinisiplina ako, parang hindi niyo ako kapatid Ba't sinasaktan niyo ako? Ganun po yung mindset ko nung wala pa po ako sa mahal na Panginoon. Na doon po na sabi ko sa sarili ko, parang gusto ko na magbago. Nakakilala po sa mahal na Panginoon na may ginamit na tao na nag-share po ng Word of God na doon po na nakilala ko po ang mahal na Panginoon na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Doon sa gawain na yun na nagbabago daw po ng buhay, patay binubuhay, ketongin, nilinis, wala nang pag-asa sa buhay, wala nakakilala sa mahal na Panginoon. At ang isang kagaya ko na marijuana addict na hindi mabago, pero dito sa gawain, dito mababago. At doon ay inaya po kami na mag-Bible study sa dako ng PNP. At doon ay pinaunlakan ko na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pagtapos noon na inaya po kami na dumalo sa Bible study, kinausap po ako ng aking beloved mother na dumalo sa banal na gawain. At sa aking pagdalo sa Bible study, akala ko normal lang magpipreach, ganyan. Nagulat po ako sa aking sarili na ba't pumapalakpak ako? Nagpupuri ako sa mahal na Panginoon. Hanggang sa
matapos yung Bible study na yan, na unang naramdaman ko doon yung kagalakan, lalo na pag nagpupuri yung mga tao doon sa gawain. Grabe sila magpuri, alas niluwalati nila yung mahal na Panginoon. Doon nga po ayun, lagi na po kami dumadalo. Nagpapasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil mula nung na-save siya sa Jesus Miracle Crusade sa pangunguna ng ating minamahal na Pastor Willie Almeida. Mula yun, napalitan ng kagalakan. Kung dati bote, ngayon, Bible na ang hawak niya. Dito po ng araw ng kursada na yun, umawit po yung Jesus Finest Generation Choir. Nandun din po yung Beloved Children umawit. Doon po na nagpuri-puri na ako sa mahal na Panginoon, sinabayan ko. Yung panahon noon, mayroon po kasing may tinig na boses ako narinig. Sabi niya, anak, yun po grabe po kagalakan na nadama ko na sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan. Simula ngayon maglilingkod ako ng totoo, tapat sa'yo. Tapos doon po na grabe po ang kagalakan ko pag-uwi. Miracle po yun para sa amin. Kasi, hindi kasi para sa akin, napakabilis niyang baguhin si Francis. Na umatin lang ng Amoranton, napuspos lang si Francis. Sabi niya sa akin, te, tumawag daw sa kanyang anak yung sa kalagitnaan ng puspos niya. Doon siya binago. Nung nakilala ko po yung mahal na Panginoon, ang sabi ko sa kanya, mahal na Panginoon, ba't ngayon lang kita nakilala? Dapat noon pa para nakapaglingkod na ako sa'yo. Sabi ko sa mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, magpapatuloy ako kahit maraming trials. Kasi sabi ko, naglingkod ako sa mahal na Panginoon. Grabe mo, kagalakan na dama ko. Sabi ko, dati kala ko tatakbo lang ang buhay ko sa bisyo na yan. Sabi ko, parang dito na tatakbo ang buhay ko. Sabi ko, may mas masaya pa pala ang maglingkod sa mahal na Panginoon. Pero napakasarap maglingkod talaga sa mahal na Panginoon kasi nga po, buong pamilya kayo na naglilingkod, nakikita nyo, masaya. Masaya tingnan talaga pag buong pamilya kayo na naglilingkod tapos magkakasama kayo sa church. Ayun nga po, yung naramdaman ko yung matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Unang sabi ko sa mahal na Panginoon na, ba't ngayon nga lang natin nakilala? Ba't noon pa para nakapaglingkod na ako sa'yo? Milagrong may tuturing ang nangyari kay Francis sa kanyang buhay. Aakalain mo ba na ang dating batang lugmok sa kasalanan ay kaya pang makaahon at mabago ang takbo ng kanyang buhay? Dahil sa nasampungan ni Francis ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa pangunang panalangin ni Beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, tuluyan na siyang pinalaya sa mundo na makasalanan. Naghahalo ang tuwa at saya sa mga labi ng kanyang ina. Para kay Maripe, kagalakan at ngiti sa kanyang mga labi dahil sa nabago ang kanyang kapatid. At ang dating magulong pamilya noon, ngayon pinalitan na ng mahal na Panginoong Hesus ng pamilyang masaya at may kapayapaan. Francis na nasa harap nyo ngayon ay isa ng tunay na Kristiyano at binago ng mahal na Panginoong Hesus